Diyos lang ang tanging sandigan mo. Diyos lang ang sandigan. Dumanas man tayo ang mga karanasan na malulungkot. Madiliman ang ating paligid. Ang Diyos nariyan palagi. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako na tayo ay kanyang pasasayahin. Ang inyo pong lingkod ay na-assign Elder of the Month this October. Yung aking na-invite ay nagsabi nung nakaraang araw na hindi makakarating dahil mayroong importanteng mas mahalaga. Marami akong in-invite, hindi rin available. Kaya ang inyong lingkod, walang magawa kundi ikaw ay Elder of the Month, ikaw ang sasalo maging speaker na ating pag-aralan, mga kapatid. Ating pagbulay-bulayan ito, mga kapatid. Isip-isipin natin. Daniel and Revelation, a love story. Gawin nating love story itong mga prophecy. Isipin natin, mga kapatid, na ang Diyos ay parati nasa ating buhay. Kung paano tayo minahal ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid. Bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng Daniel and Revelation, a love story, tayo muna ay manalangin. Dakila at mahabagi naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay po ang iyong mayamang pag-ibig ay nanatili sa bawat isa sa amin. Dahil patuloy mo kaming iniingatan, ginagabayan sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Panginoon, sa oras na ito, Diyos, narito ang iyong bayan. Nawa po'y patuloy ang iyong pangunguna, O Diyos. Nawa ang pangangasiwa ng Banal na Espiritu ay aming maranasan. Matanggap nawa namin ang mga mensahe, ang mga aral na mula sa iyo, O Diyos. Nawa po'y ang karunungan na nagmumula sa iyo, Diyos, ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Upang sa ganon, ang mga mensahe na nagmumula sa iyo, Diyos, magamit namin ito, O Diyos. Makatayo kami habang kami nag-aantay sa iyo muling pagdating. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Yan. Kung paano tayo minahal ng Diyos, mga kapatid, ang kanyang yan. Simula pa sa walang hanggan, mga minamahal kong mga kapatid, hanggang sa walang hanggan. Diba? Alam na natin, mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ay nariyan palagi. Ang Diyos ay pag-ibig at iniibig kanya, kapatid. Masaya siya, kapatid, kung nandito ka sa bahay-sambahan. Masaya ang ating Diyos, mga kapatid. Alam nyo, nais ko maging vegetarian or ang gulay dyan ay nasa ilalim, natakpan siguro ng fruit. Nais ko maging vegetarian, mga kapatid. At gusto ko yung mga ginagawa ng mga vegetarian na biniblender ang mga prutas at gulay, mga minamahal ko, mga kapatid. Ginagawa nilang Diyos, mga kapatid. At gagawin po natin ito, mga kapatid. Ngayon, we will use the book of Daniel and Revelation, mga kapatid. Kaya kukunin natin ang lahat ng mga nutrients, mga minamahal ko, mga kapatid, na makakabuti sa spiritual na ating kalagayan. Ilalagay natin ito sa sachet para madali natin itong maintindihan, mga minamahal ko, mga kapatid. Tungkol ba saan ang Daniel chapter 1, mga minamahal ko, mga kapatid. Ang Daniel chapter 1, mga minamahal ko, mga kapatid, ay tungkol ito kay Daniel and his friends, mga minamahal ko, mga kapatid. Mga Hudyo sila, mga Hudyo.
Pero nilusob sila ng kaaway. Mga minamahal ko mga kapatid, nilusob sila ng Babylon. Inuha ng Babylon ang mga kabataan para sanayin sa University of Babylon. Yan, nakikita natin sa ating screen. Sinasanay ang kaibigan ni Daniel, mga kapatid, sa Babylon. Kinuha sila, mga kapatid, sa kanilang homeland. Bakit kaya pinaintulot ng Diyos, mga minamahal ko mga kapatid, ang kanyang bayan? Mga kapatid, nadakpin, mga kapatid, na ang Huda, mga kapatid. Bakit kaya hinayaang dakpin, mga kapatid, ng Babylon si Daniel and his friends? Mga kapatid, ang sabi rito, Daniel and his friends was taken captive in the empire of Babylon sa pangunguna ni Haring Nabucodonosor. Mga kapatid, bakit kaya ito ginawa ng Panginoon? Mayroon pang 3 bagay, mga kapatid, na ibinigay ng Diyos sa tao. Ito pong pangalan, Adan at Eva. Pagkain, pagsamba. Alam naman natin, mga kapatid, ang 7th day, the holy day. Ito ngayon ang holy day. In Genesis, mga kapatid, wala pong kasalanan. At wala pang mga Hudyo at the time, mga minamahal ko mga kapatid, nung pagdating ni Daniel and his friends sa Babylon. Pero pinalitan itong 3, mga kapatid. Nibigyan sila ng bagong pangalan, bagong pagkain, at bagong pagsamba. Mga kapatid, atin pong itong natatalakay maraming bisis na, mga minamahal ko mga kapatid. Bakit sila binigyan ng bagong pangalan? Mga kapatid, yung Daniel nagiging Belshazzar. Na ang ibig sabihin ng El sa Hebro ay Diyos. Mga minamahal ko mga kapatid. Yung Dan, ang meaning ay judge. Kaya ang ibig sabihin ng Daniel ay God is my judge. Mga kapatid, kaya lang pinalitan nila ito ng pangalan na nagiging Belshazzar. Na ang meaning nito ay keeper of the hidden treasure of San Bill. Kaya yung iba pa niyang kasamahan na si Hananiah, naging Shadrach, mga kapatid, binigyan sila ng bagong pangalan. Mga kapatid, bakit binigyan ng bagong pangalan? Mga kapatid, because their names reminded them of the true God. Mga kapatid, yan po, naging lala ang kanyang pangalan, naging true God. Pangalan pa lang, mga kapatid, maalala mo na ang Diyos. Bakit kaya ito pinaintulot ng Diyos sa kanila, mga kapatid? Bakit kaya pinaintulot na mapunta sa Babylon ang si Daniel and his friends? Ano ba ang plano ng Diyos? Bubuksan natin, mga kapatid. Mahan niyo ako sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Ang sabi, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, ang pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Mga kapatid, anong sabi? For I know the plans I have for you. Sabi, declared by the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Mga kapatid, God knows, mga kapatid, what is best for us. Because He knows your best, mga kapatid. Alam niya yung tinatago mong sekreto. Mga minamahal ko, mga kapatid, wala tayong may tatago sa ating Diyos. Alam niya kung ano ang motibo mo. Bawat intensyon natin sa ating buhay, alam ng Diyos ang pinakamabuti
Every rejection is redirection from God. Maganda ang plano ng ating Diyos, mga minamahal ko mga kapatid, para sa atin. Mga kapatid, alam nyo kung ano ang struggle ng Diyos, mga kapatid? Dahil hindi natin matanggap kung ano ang plano niya para sa atin, mga kapatid. Yan po ang struggle ng ating Diyos sa atin. Hindi natin matanggap minsan yung plano ng Diyos para sa ating buhay. Kadalasan, mga kapatid, ay pinagpapalit pa natin ang Diyos sa kapirasong tinapay. Mga kapatid, sana hindi natin ito magawa sa ating Diyos na ipagpalit natin ito sa kapirasong tinapay. It's a love story between your love for God and the love of God for you, mga kapatid. Kaya ito po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Perpekto ang plano ng Diyos, mga kapatid, sa atin. May plano ba ang Diyos para kay Daniel and his friends, mga kapatid? Yes. May plano ba ang Diyos para sa iyong buhay? Yes, mga kapatid. Kaya lang, kailangan mong pagkakatiwalaan ang Diyos, mga kapatid. Daniel chapter 1 verse 8. Ngunit pinasiyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya ay hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa alak man sa kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pangulo ng mga bating na siya ay huwag mapahamak. Mga kapatid, itong ating susing talata, mga kapatid. At kung hindi natin pagkatiwalaan ng Diyos, tayo ay ma-anxiety, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Kasi alam natin na yung pinagkakatiwalaan natin mabibigo, mga kapatid, as long as nandyan ang ating mga savings, marami tayong pera. As long as nandyan ang ating mga bahay, napakaganda ating bahay. As long as nandyan ang ating mga health, malusog ang ating pangangatawan. As long as we have our assets, mga kapatid, ating mga kayamanan. At kung mayroon tayong magandang employment, maganda ang ating trabaho dito sa mundo. Alam niyo, mga kapatid, kung ano ang gagawin ng Lord, pababagsakin niya ang lahat para tunay tayong magtiwala sa Kanya. Mga kapatid, naranasan mo na ba yan, kapatid? Naranasan mo na ba yan, yung brokenness? Ito ang susi ng tunay tayong magtiwala sa Diyos, mga kapatid. Pero pagka hindi ka na-broken, wala kang karanasan, hindi ka nasasaktan, you are useless to God, mga kapatid. Hanggat tayo'y walang bagbag na puso, we are useless to God, mga kapatid. Brokenness are number one. Hanggat tayo'y hindi nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, magkakaroon tayo ng brokenness, mga kapatid. Kung tayo pa rin ay nagtitiwala sa ating sariling kakayahan, hindi tayo magagamit ng Diyos, mga kapatid. Pag tayo ay umabang na, minsan, babagsak ka rin. Tapos, pag bumagsak ka, makikita mo na ang Diyos pala ang matagal mo nang hinahanap, mga kapatid. Daniel chapter 1 verse 8, our memory text. Daniel, purpose, heart, binibigyan sila ng bagong pangalan at bagong pagkain. Binibigyan sila ng alak sa Babylonia. Mayroong dalawang uri ng wine, mga kapatid. Fermented and unfermented wine. Ano ang binibigay ng Babylon? Fermented wine, mga kapatid. Pero, dahil sumilang na ang pag-ibig ng Diyos, nataniman na si Daniel, bata pa lang, ng pag-ibig sa Diyos.
hindi niya ipagpalit ang kanyang relasyon sa Diyos. Dapat ganon din tayo, mga kapatid. Huwag nating ipagpalit sa kapirasong tinapay ang Diyos. Daniel purpose in his heart, hindi niya iinumin ang alak ng Babylon at mga unclean food of Babylon. Ang Daniel at Revelation ay twin prophetic book. So makikita natin, mga kapatid, yung istorya sa Daniel chapter 1 to Daniel chapter 6 ay symbolism ng Revelation. Remnant reject the wine of Babylon. Ang ibig sabihin ng remnant ay God's people na nalalabing tunay. Literal wine sa Daniel. Ngunit, mababasa mo sa Revelation na mayroong wine of Babylon which is symbolic, mga kapatid. Bakit? Bakit kaya, mga kapatid? Bakit ba hindi nagbibisyo o iinom ng alak ang mga Seventh-day Adventist? Bakit kaya, mga kapatid? Bakit nasa paniniwala natin? Bakit hindi nag-happy hour, nagiinom ng mga alak kagaya ng nakikita natin sa sanlibutan? Ang mga Seventh-day Adventist. Bakit? Bakit hindi tayo sumasali sa mga happy-happy sa labas? Kasi sobrang saya na natin sa Panginoon para magbisyo pa tayo. Ganon, mga kapatid. God complete us. Ganon din si Daniel. Kaya ni-reject ang wine of Babylon. Makikita natin sa ating illustration. Ni-reject nila ang wine of Babylon at mga unclean food. Mga kapatid, ito po ang Daniel to. God's people prophecy. Dahil sumunod sila sa utos ng Diyos sa Daniel chapter 1, hindi sila uminom ng alak, hindi sila kumain ng mga maruruming pagkain from the word of God. Lumakas tuloy ang kanilang pangangatawan. Lumakas ang kanilang isip, mga kapatid. Nagkaroon sila ng katalinuhan. Sa Daniel chapter 2, they were able to prophesy. Sa Daniel 2, mga kapatid, ang Daniel 2 ay tungkol ito sa second coming of the Lord Jesus Christ. Na naging ang isang hari, si King Nebuchadnezzar, ng panaginip of his kingdom. Ang interpretation ng kanyang panaginip ni King Nebuchadnezzar ay ang ulo ay ginto. Yan ang interpretation ng panaginip ni King Nebuchadnezzar. Ang ulo ay ginto, ang bisig, pilak, silver, ang hita ay dyan, bandang hita ay bronze, ang legs papunta sa talampakan ay bakal na may halong putik at mayroong bato sa baba, mga kapatid. Mayroong tatamang bato doon sa talampakan. Sa statue of a man, it represents second coming of Jesus Christ. Because Jesus is the rock that is coming very soon, mga kapatid. Kaya napakaganda ang ating pag-aaral, mga kapatid. Jesus is the rock of ages. Malapit nang darating. Malapit na, mga kapatid, and He will destroy all the kingdom of this world. Babylon, head of gold. Breast of Persia. Breast, silver, Persia. Breast, type of bronze. Yung Medo Persia. Yung chest and arms, silver, grace, type, pagan Rome, ang sa legs, mga kapatid, sa image. Tapos, yung talampakan is divided nation, Western Europe.
At kung paano mga kapatid ang 10 ang daliri sa paa, 10 din ang division sa Western Europe. At ang pinakamahalaga mga kapatid sa lahat, yung tatamang bato, yung sa baba, ang pinakamahalaga, yung tatamang bato, si Jesus, mga minamahal kong mga kapatid. Tatama sa talampakan, Babylon. Nawala na yung Babylon. Persia, wala na yung Persia. Yung Greece, nawala na. Hinihintay na lang natin yung pagdating ng Kristong bato, mga kapatid. Second coming of Jesus Christ sa Daniel chapter 2. Pero mayroong nangyari, mga kapatid. Noong nakita ni Satanas, mga kapatid, na ginamit ni Yahweh si Daniel and his friends, ano po ang nangyari? Daniel chapter 2 verse 5. Ang hari ay sumagot at nagsabi sa mga Kaldiyo, ang bagay ay nawala sa akin. Kung di ninyo ipaliliwanag sa akin ang panaginip, ang kahulugan niyaon, kayo'y pagpuputol-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing dumihan, mga kapatid. The king answered to the Chaldeans. Ang ibig sabihin ng Chaldeans, mga Babylonians. Sabi, my decision is firm. Kung hindi nyo mapaaninag sa akin yung image ng tao ng panaginip, and I know the dream and interpretation, pagpuputol-putulin ko kayo at susunugin ko ang inyong mga bahay. Pero kung mapaaninag ninyo naman, may gantipala kayo. Kaya si Daniel nanalangin. Nag-pray si Daniel, mga kapatid. Sinagot ba ng Panginoon ang kanyang panalangin? Yes or no? Yes, mga kapatid. Mga kapatid, pag mayroon tayong problema, dumiretso tayo sa Diyos. Huwag kayong pumunta sa pleasure. Huwag kayong pumunta sa happy-happy na lang. Mag-pray kayo while worry, mga kapatid. When you can pray, ikumpisal natin sa Diyos ang ating mga kasablayan. Ikumpisal natin sa ating Panginoon ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. And Jesus will welcome us with open arms because every sea has a past. Mga kapatid, every sinner, mga kapatid, has a future in Christ. Mga kapatid, huwag tayong pumunta sa pleasure na magparty-party na lang tayo. Mga kapatid, alam nyo, ang pag-inom ng alak at pagsisigarilyo at ano-ano pa mga pleasure sa mundo, ang tawag po dyan ay stimulants. Kaya lang, ang hindi alam ng karamihan, ang stimulants sa dulo nagiging depressant, mga kapatid. Kaya lalong depress ang mga tao pagkatapos uminom ng alak. Pag hindi tayo lumapit sa Diyos, mga kapatid, doble po ang gutom natin, mga kapatid. Doble ang problema natin, mga kapatid. Patong-patong ang problema natin na ating mararanasan na parang hindi ka na makahinga kapag kinaya natin na mag-isa kung wala ang Panginoon sa atin. Yan po ang nararanasan ko, mga kapatid. Dahil ako ay galing sa Roman Catholic, naranasan ko ang matinding karanasan. Kaya itong karanasan na ito, nagiging aral sa akin, mga kapatid. Huwag nating angkinin ang mga bagay na mayroon tayo. At ang tunay nating kayamanan, mga kapatid, alam nyo kung ano? Ang tunay nating kayamanan kapag tayo'y nawawalan, mga kapatid. Kapag tayo'y nawawalan, Bro Rudy, diba? Noong nawala yung trabaho,
Di ba nadoble yung panalangin mo? Nadoble yung panalangin ko, mga kapatid, na wala na ako ng trabaho. Ba, mga kapatid? Di ba kung nalugi ang ating negosyo? Mga kapatid, bumalik ka sa simbahan. Di ba, mga kapatid? Ang tawag po nito, blessings in disguise. Dahil ang priority ng Panginoon ay yung hindi ka milyonaryo, pero hindi naman may masama, mga kapatid, na maging milyonaryo ka. Money is that God. That's why God provided. Kaya lang, ang intensyon ng Diyos, alam niyo, mga kapatid, kung ano ang intensyon ng Diyos, ang nais niya. Gusto niya na maligtas ka, mga kapatid. Yung maiwas ka sa dagat-dagatang apoy. Yan po ang nais ng Diyos sa ating buhay para sa atin, mga kapatid. Dahil ang pinahalagahan ng mga tao ay walang kabuluhan sa mata ng Diyos. Lucas chapter 16 verse 15. Alam niyo, mga kapatid, ang gusto kong alagaan ay ang pusa. Ito. Yan, pusa. Marami kaming pusa sa bahay, mga kapatid. Kayo ba, marami ba kayong pusa, mga kapatid? Ito ang gusto kong alagaan. Pero nadidistract, mga kapatid. May napanood akong video, mga kapatid, tungkol sa pusa. Pinagmamalaki ng may-ari. Pinagmamalaki niya ang kanyang pusa kasi sinanay niya para tumulay sa hagdan, gumagawa ng maraming tricks. Sabi ng may-ari, hinahamon ko ang lahat ng mga audience na subukin ang aming pusa. Sabi dito, ang daming sumubok, mga kapatid. Ang daming sumubok sa kanyang pusa. Dinidistract ang kanyang pusa habang nagtitricks, mga kapatid. Naglagay sila ng pagkain, mga kapatid. Hindi pa rin nadidistract ang kanyang pusa. Hindi pinansin ng pusa, mga kapatid, habang nagtitrick kahit mayroong pagkain. Mayroong isang lalaki na gustong subukan ang kanyang pusa. Alam niyo kung ano ang ginawa ng isang tao, mga kapatid? Habang nagtitricks ang kanyang pusa, alam niyo? Ang lalaki naglabas ng daga. Isang mabuhok at mabalahibo, mahaba ang buntot, sa pusa, mga kapatid. At anong ginawa ng pusa? Hinabol ng pusa, mga kapatid. Iniwan ang tricks niya, mga kapatid. Kahit matindi yung kanyang training doon sa tricks. Iniwan ng pusa, mga kapatid. Bigla niyang nakalimutan ang kanyang training dahil sa isang daga. Ano ang lesson sa istorya, mga minamahal ko, mga kapatid? Si Daniel, nung siya ay pinakitaan ng death decree na sila ay papatayin, hindi niya nakalimutan ang kanyang training. Bakit, mga kapatid? Dahil tunay siyang may koneksyon sa Diyos. Ganon dapat tayo, mga kapatid. Yung ating training, huwag nating kalimutan na ang Diyos ay nandyan palagi. Kung hindi niya mapaaninag yung dream, pinakitaan si Daniel ng pagsubok. Malaking tukso, mga kapatid. Noong pinakitaan si Daniel, nagkaroon siya ng oh no moment. Nagkaroon ka na ba ng oh no moment, mga kapatid? Noong may tinatype ka sa computer, almost done na, mga kapatid. Malapit mo nang matapos. Biglang nag-blow screen. Biglang nag-hang. Sabi mo, oh no, malapit na sanang matapos yung aking ginagawa. Nag-hang pa. Mga kapatid, nakaranas ka ba ng ganyang karanasan sa iyong buhay? Ang Panginoon, mga kapatid, wala siyang oh no moment. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, mga kapatid. Hindi siya nagugulat. Ang Diyos, mga kapatid. Because
He knows the future, mga kapatid. Pero tayong mga tao, kunting glitch lang, nagpapanik na tayo. Ganyan tayo, ka-helpless without Jesus, mga kapatid. Kaya, ang sabi ni Jesus sa John chapter 15, verse 5, mga kapatid, John 15, verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa, mga kapatid. Without me, you can do nothing. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Wala tayong magagawa. Alam nyo, mga kapatid, ang buhay natin ay nakadepend lang sa purpose ng ating Diyos. Kaya huwag mong paghawakan, mga kapatid, na sa'yo yan, ang mga bagay na riyan sa'yo. Hindi. Lahat yan, pahiram lang ng Diyos sa atin. At kung ano ang gagawin natin sa mga material na bagay, will determine if we will have everlasting life. Ang Diyos ay laging nakatingin sa atin, mga kapatid. Nakatingin sa ating mga desisyon. Nandyan lang ang Diyos, mga kapatid, sa atin. Nakatingin siya sa atin kung ano ang motibo natin at intensyon natin. Kaya dapat nating i-rearrange ang priorities natin. Alam nyo, mga kapatid, ang taong may anxiety, gusto na lang niyang laging gising, mga kapatid. Lagi kang dilat, no? Yan ang mayroong anxiety. Kung minsan naman, gusto nila na lagi na lang nakapikit dahil ayaw na nilang lumaban, mga kapatid. Ganyan ang may anxiety. Ang solusyon sa anxiety, mga minamahal kong mga kapatid, kung ano? Ay total surrender to Jesus. Kapag magtitiwala ka lang tayo sa Diyos, mga kapatid, kung magtitiwala tayo sa Diyos, we can live a stress-free life. We do not worry about your life, mga kapatid. Ayon sa Matthew chapter 6. Consider the lily in the water and the birds is on the air. Kung inalagaan ng Diyos yung mga animals, yung mga hayop, ikaw pa kaya, kapatid? Kaya lang, hindi. Nakapokus tayo sa mga bagay na wala sa atin, mga kapatid. Dapat hindi tayo nakapokus sa mga bagay na wala sa atin. Pero kung we just open, mga kapatid, ating hilingin sa ating Panginoon na, Lord, bigyan kami ng mga mata upang makita namin ang goodness ng Panginoon. Kahit hindi na tayo yumaman, mga kapatid, kahit hindi na tayo sumikat, basta tayo ay tunay na masunurin sa Diyos. Tayo na ang pinakamaligaya, kapatid. Praise God. Praise God, mga kapatid. Kung tayo lang ay magiging masunurin, maligaya na ang ating Panginoon. Bakit, mga kapatid? Because what is in the heart must come out. Tama ba, mga kapatid? Must in the heart must come out and will come out, mga kapatid. Kaya praise God. Yan po ang Daniel chapter 2, mga kapatid. Ang Daniel chapter 2, God's people prophesy mga kapatid, in Daniel chapter 2 na may darating na bato, second coming of our Lord Jesus Christ. Daniel chapter 2. Pero ang titingnan natin, mga kapatid, kung titingnan natin ang Revelation chapter 10, same thing din, mga kapatid. Revelation chapter 10, God Paul prophesy in Revelation 10. Tingnan nyo sa Revelation 10, mga kapatid. And he was told, you must again prophesy sa buong mundo. Yan, that Jesus is coming soon. And people will point
mga kapatid, will point them. Yung remnant na sinasabi, will point them kung nasaan si Jesus. Doon sa langit, parating mga kapatid. Malapit ng darating. Jesus is on the most holy place. Yan po ang sa Revelation 10. Nasa sanctuaryo, mga kapatid, si Jesus. At ano ang ginagawa ng Panginoong Hesus sa sanctuaryo? Tinitingnan ni Hesus ang tunay na sisi. The virtue of blood, it would be blotted out yung mga record natin, mga kapatid, na kasalanan sa langit. The cleansing of the sanctuary, mga kapatid. Seventh-day Adventist lang ang may mensahe ng ganito tungkol sa sanctuaryo. Tungkol sa three angels message. Kaya, mga kapatid, maganda yung mensahe ng mga Seventh-day Adventist. Kompleto. Dahil mayroon sanctuaryo na naroon si Jesus, mga kapatid, sa sanctuaryo sa langit. Kasi ito yung tunay na grace-filled message, mga kapatid. Hindi tayo nagtuturo ng once save, always save. Napakuya-kuyakoy ka na lang sa pit mo. Pero hindi. There is judgment going on, mga kapatid. Right now. Ang sabi sa Revelation chapter 14, verse 7. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang mga ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng bukal ng tubig. Mga kapatid, napakaganda. Ang sabi, Fear God, worship Him. Fear God, give glory to Him. Worship Him, for the hour of His judgment has come. Mga kapatid, has come. Diba? Nandito na, mga kapatid, diba? Gusto mong ayusin ang mga priorities mo sa buhay? Kung malalaman mo yan. Yes, it is a message of love. Ito yung Daniel chapter 1. Reject the wine of Babylon. Daniel chapter 2. Nag-prophesy sila sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. God's people prophesy the second coming of Jesus Christ. And Daniel chapter 3 na tayo, mga kapatid. God's people persecuted. Yan. At siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal at ng kataas-taasan at kanyang isiping baguhin ang panahon at ang kautusan at sila ay mabibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng panahon. Mga kapatid, Israel think that change time and loss. Ang maliit na sungay, mga minamahal ko, mga kapatid, binabago ang kautusan. Marami tayong nakikita sa ating mga kaibigan sa labas na nakikita natin mga simbahan. Binabago ang kautusan, mga kapatid. Yan po ang kagawan ng kaaway. Itong little horn sa Daniel chapter 7, babaguhin niya ang kautusan ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, kung ano ang trabaho ng diablo, mga kapatid, sa iyong buhay. Kung ano man ang koneksyon mo sa Diyos ngayon, malaki man yan, active ka man sa church o hindi, o para kang palitaw sa church, whatever, kahit ano pang measure of faith na mayroon ka ngayon sa Diyos, gusto yan baguhin at sirain ng diablo. Sirain niya ng kaaway. Tandaan niyo, mga kapatid. Huwag kang makikinig sa mga nag-criticize sa'yo. Pumunta ka lang kay Jesus and He will welcome you with open arms. Mag-focus ka lang sa potential mo. What you can do with Jesus, give glory to Him, not to man. Be the spark sa ating church, mga kapatid. Ikaw ang magsisimula ng revival sa inyong tahanan, mga kapatid. Bayaan mo sila.
Kung ayaw nila na maging mapagmahal ka lang mga kapatid at ipakita mo ang ministry of loving Jesus mga kapatid. Hindi mo na kailangan na may approval pa mga kapatid. Maging halimbawa ka lang, sumaksi ka lang sa kanila at yun na ang magtutunaw sa kanilang puso mga kapatid. Sa Daniel chapter 2, ito yung panaginip na galing sa Diyos. This dream came from God, pero ipinalimot niya kay King Nebuchadnezzar. Mga kapatid, pero ang Diyos ay nariyan pa rin kay Daniel. Mahaba-haba pala ito mga kapatid. Alas 12 na pala. Mahaba pa. Atin na lang iksiyan. Napahaba pala yung naisulat ko mga kapatid.